Maga din po ba? Like, nakakapa, ganun po ba? Sorry po sa super duper late na reply. Kasi, nabisi lang po. At saka, since na marami po kayong nagtatanong sa akin regarding costochondritis, sasagutin ko po. Yun sa kinamentan nyo po na video ko, I was in the emergency po yan ng Medical City, Ortigas. And sobrang pain po ng chest ko that time. And hindi ko na siya kinakaya. And then, dito po masakit. So, dito siya, pag ganun. May time na nandito na siya, nandito. So, pero mostly yan dito sa left. Mirror camera po kasi ito. Baby ka. Mirror camera, so, ang tingin nyo po is nasa left po siguro, right. Pero nasa left po ito. Left side ko po ito ng katawan ko. Nandito yung pain, mostly nandito siya. Dito. Nung nadala po ako sa ER, nung sinabi ko yung symptoms ko, and then nakita nga din sa ECG na may something dun sa result ng ECG ko that time. Kaya na-diagnose ako ng ACS or acute coronary basta ACS. Nakalimutan ko ng ibig sabihin. And then, eventually, after 3 to 4 hours, nawala rin po yung pain. Then, na-final diagnosis ako ng costochondritis. Namamaga yung sternum ko. Namamaga siya. And, yun po ang, kung ang tanong po ninyo is, okay, kamusta na ba ako? May pasumpong-sumpong pa rin po akong nafe-feel. Hindi lang po ako nagpapadala ng ER sa ngayon kasi nangihinayang po ko dun sa kahit na gumagamit kami ng HMO, sayang pa rin po kasi yung nako-cover. So, instead na magamit ko siya sa ibang test ko or procedure, since na lagi na lang nire-relate ng MaxiCare doon sa TMC, ang iba kong sakit is related na lang sa SLE, which is yun talaga yung pinakasakit ko. Kumbaga, pinakasalarin. Yung sinasabi po nila ng doctors ko na salarin na kung bakit meron ako mga ganitong sakit. Ito po nasa leg ko is hindi siya related sa SLE. So, ayun po. Namamaga po yung sternum. And then, eventually, after ilang months, nagkaroon ako ng procedure sa tiyan ko, which is, dapat colonoscopy. Pero, may isa pang ginawa sa akin doon. Nakakalimutan ko na yung mga term na ginawa sa akin. Endoscopy, yan. Sorry. Medyo ganun na po ako ngayon sa pag-recall ng mga events or happenings na nangyari. Hindi ko kagad naaalala. Kumbaga yung iniisip ko pa ng sobrang malala. Ayan. Ganun po kayong brain fog na nangyayari sa akin. And then, dun po, nalaman na may gasgas po yung esophagus ko. Nahihirapan po akong kumain ng marami. May costochondritis pa rin, may pamamaga, pero may esophagitis po ako.
esophagitis meaning may mga gas-gas. Yun ang paliwanag sa akin ng gastroentero ng gastro ko, yung sa tiyan. Yun. So namamaga po yung aking esophagus. And then nagkakaroon ako ng bile reflux, kaya bawal na bawal sa akin kumain ng marami. Kaya siguro nakikita nyo kung pumayat, and pinipigil ko na rin po yung kumain. As pwede lang wag nang kumain, pero hindi pwedeng kumain. So yun po, hindi lang po siya costochondritis, which is yun po yung kinamenta ninyo dito sa comment ninyo. Costochondritis, pero meron akong esophagitis. Esophagitis po is namamaga po yung buong esophagus ko. Mostly dito po sa pinaka ilalim ng esophagus. And then nagre-reflux din yung bile ko. So yung pag-reflux, nakakadagdag siya sa pain, sabi nung gastro ko. Kaya hindi po lang siya costochondritis. So yun po, sana na nasagot ko yung tanong nyo. Gumagawa na po ako ng mga video replies para as long as kaya ko pang gumawa and kaya ko pang sumagot dito sa mga katanungan ninyo sa lahat ng mga videos ko, kahit na mga 2024, 2023, 2022 pa yung mga kinokomentan po ninyo. Kasi gusto kong sumagot ng mga comments regarding dito, yung mga tanong na ganito, habang hindi pa ako na-intubate or na-operahan dito. Ayan po, sana nasagot ko yung tanong ninyo. Salamat po and God bless.